5 malahalimaw na baha sa kasaysayan ng mundo na kunan ng kamera. Welcome back sa Arvin Polo TV channel. Noong Hunyo ng 2022, ang mga residente ng lungsod ng Monterrey sa Mexico ay lumabas upang magprotesta dahil sa hindi pangkaraniwang tagtuyot na nangyayari sa lugar nila. Kinailangan din ng gobyerno na limitahan ang supply ng tubig sa mga tahanan ng mga residente sa 6 na oras kada araw para sa milyon-milyong residente. Nanalangin ang mga tao para umulan at bigla nga itong nangyari noong Agosto. Akala nila tapos na ang kanilang mga problema, ngunit hindi pa pala ito ang katapusan ng kwento. Nagpatuloy ang pag-ulan at lalo itong lumakas. Dahilan bumaha sa buong Mexico at bilang resulta ng mga pagbaha, mahigit sa 1,500 bahay ang nawasak, 13 ang namatay at ang iba ay nakaligtas. Pero sa katunayan ay hindi ito ang nag-iisang kaso ng matinding baha. Mas dumadami ang bilang ng mga pagbaha sa buong mundo at mas marami din ang namamatay dahil dito. At ayon sa bagong datos ng UNESCO, sa loob ng wala pang kalahating siglo, maaring muling maganap ang isang malawakang baha sa buong mundo. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ang 5 malahalimaw na baha na nangyari sa kasaysayan ng mundo. At sasagutin din natin sa video na ito kung kailan muli magaganap ang The Great Flood na bubura sa sangkatauhan. Kaya naman simulan na natin. Ang mga baha ay isa sa pinakamahirap hulaang disaster sa kalikasan. Maaari kang makatiyak na walang magaganap na pagsabog ng bulkan sa lugar nyo kung walang bulkan na malapit sa inyo. Pero kaiba yan kapag baha ang usapan dahil ang mga baha ay maaaring mangyari kahit saan basta't may karagatan, ilog o kahit maliit na lawa. At karamihan sa mga lungsod sa mundo ay matatagpuan malapit sa mga anyong tubig at sa mga artipisyal na imbakan ng tubig. Sa kabila nito, maraming dahilan para mag-trigger ang baha. Halimbawa, ito ay maaaring sanhi ng mga natural disaster. Ang Myanmar, isang bansa sa Timog Silangang Asya, ay geographically exposed sa halos lahat ng uri ng natural na panganib na maaaring mag-trigger ng pagbaha. Kabilang dito ang mga tsunami, lindol at pagguho ng lupa. Sa kabila nito, nagulat ang mga tao ng Myanmar nang noong Mayo 2008. Sila ay tinamaan ng Hurricane Nargis na nagdulot ng pagbaha. Isang 4 na metro na pader ng tubig sa bilis na mahigit 200 na kilometro kada oras ang tumama sa mataong delta ng Ilog Irrawaddy, kung saan ang mga lokal na residente ay nagtatanim ng palay. Ang mga satellite images na kinuha bago at pagkatapos ng sakuna ay nagpakita na ang mga palayan ay talaga namang binaha at ang mga puno at gusali ay ganap na nagsiguho. Sinabi ng gobyerno na ang opisyal na bilang ng namatay ay mahigit 22,000 na habang may 41,000 pa ring nawawala. Ngunit hindi lamang ang mga hurricane ang maaaring mapanganib, kundi pati na rin ang ordinaryong hangin. Sa Netherlands noong 1953, isang karaniwang bagyo ang nag-trigger ng mataas na pagtaas ng tubig sa North Sea at ito ang naging dahilan sa pagkasira ng isang dam sa southern part ng bansa. Bilang resulta, humigit kumulang 1,800 tao ang namatay at mahigit 70,000 tao ang napilitang lumikas. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Zealand Cataclysm. Mula sa mga ganitong kwento, malinaw na ang mahinang pagkakagawa ng mga dam ay nagdudulot din talaga ng malaking disaster. Pero nakakagulat na ang China ay sinadya itong sirain. Pero bakit at paano? Noong 1938, ang China ay nagplano na bahain ang kanilang lugar. Ang estado kasi nila ay nasangkot sa World War II at sinakop ng Japan ang mga teritoryo nila. Bilang tugon, nagpasya ang gobyerno ng China na pasabugin ang mga dam sa Yellow River upang bahain ang malawak na lugar at hadlangan ang pag-usad ng mga tropang Japanese. Kaya't pansamantalang natigil ang opensiba nila, ngunit ang kapalit 800,000 Chino ang namatay at nasugatan. Bukod pa dyan, meron din naman natural na baha ang nangyari sa China. Halimbawa, ang gobyerno ng bansa nila noon ay kinalbo ang mga kagubatan sa lalawigan ng Henan. Gayunpaman, may ilang mga organisasyong pangkalikasan ang tumutol dito at sinabing ang deforestation na ginagawa nila ay lampas na sa kalabisan. Bukod pa, naniniwala sila na dahil sa pagkalbo ng kagubatan noong 2021 ay magdudulot ito ng mga pagbaha kung sakaling umulan.
at tama nga sila bumaha dito ng napakatindi. Bilang resulta, mahigit 300 tao ang namatay at 10,000 mga residente ang kinailangang lumikas. Ganun pa man heto pa, ang mga hydroelectric power plants na matatagpuan sa loob ng bayan natin ay maaari din po yang magdulot ng panganib. Noong 2015, sa lungsod ng Mariana sa Brazil, isang malaking dami ng nakakalasong sediment ang ibinuhos mula sa isang hydroelectric power station papunta sa Ilog 12 na nagresulta sa pagtaas sa level ng tubig. At bukod pa dito, nagdulot din ito ng pagkalason sa buong ilog at ang resulta 17 tao ang namatay dahil sa pagtaas ng tubig at dahil na din sa pagkalason, at nagpilit ding lumikas ang mahigit 50,000 tao na malapit sa ilog. At heto pa, ang pinakamahalagang bagay kaya nabubuo ang baha ay syempre dahil sa malakas na pag-ulan. Isa sa pinakamalaking baha na dulot ng malakas na pag-ulan ay naganap sa simula ng ika-20th century sa western part ng Estados Unidos. Ang Great Miami River ay lumampas sa kanyang pampang at nagsimulang bumaha sa Dayton, isang lungsod sa Ohio. Ito ay sa kinalaunan tinawag na Great Dayton Flood. Sa simula, hindi nagpanik ang mga residente dahil may buong network ng mga dam at embankment at moderno na ito ng panahong iyon at nakatayo ito sa paligid ng lungsod. Gayunpaman, imposible talagang pigilan ang kalikasan. Pero bakit? Dumating kasi sa punto na napakarami ng tubig ang napunta dito at hindi na ito kayang pigilan pa ng mga dam. At sa loob lamang ng 3 araw, 18 bilyong toneladang tubig ang umagos at tumama sa Ohio. Ang ilang mga hayop na hindi makayanan ng agos ay napunta sa pinaka-hindi inaasahang mga lugar. Isang reporter pa nga ang nakakita ng isang baboy na lumalangoy pataas sa ikalawang palapag ng isang tindahan ng lingerie at isang kabayo din ang nakitang nakatayo sa likod ng cash register ng National Bank. Medyo nakakatawa pero hindi ito biro. Ang ilang mga hayop din na marunong lumangoy ay nakatulong din sa mga tao. Pero paano? Ang mga aso ay nagdadala ng mga basket ng pagkain at tubig para sa mga hindi pa nakakarating sa ligtas na lugar. Ang mga kabayo naman at asno ay ginamit para makalikas ang mga tao. May isang magsasaka pa nga ang nagdala ng kanyang baka sa ikalawang palapag nang bahain ang unang palapag ng kanilang bahay. Ngunit ang maganda, hindi sila nagutom dahil sa gatas ng baka. Bilang resulta ng baha, humigit kumulang 145,000 tao ang namatay at mahigit 3 milyon ang nawala ng tahanan at ari-arian. Humupa lamang ang tubig pagkalipas ng ilang buwan. Makikita mo na napakahirap talagang makatakas sa panahon ng baha, pero ang masaklap ay yung darating pa sa hinaharap. Totoo bang may chance ka pang makaligtas sa oras ng matinding baha? Panoorin mo ang eyewitness video ng isang baha na nangwasak sa iconic na New Honeymoon Hotel sa kalama sa loob lamang ng ilang segundo sa panahon ng monsoon rains noong nakaraang taon sa Pakistan. Kung iisipin, walang mabubuhay dapat dito, pero ito ang nangyari. Noong tag-araw, halos lahat ng mga kwarto ay okupado at maraming staff ang nagtatrabaho sa hotel. At dahil sa pagiging maagap ng mga tao, walang namatay sa kalamidad sa hotel. Bago kasi abutin ng tubig ang gusali, nag-evacuate na ang lahat ng bisita at staff. Kung alam ng mga autoridad sa iyong lungsod na may posibleng mangyaring baha, ay dapat maaga pa lang inilipat na ang lahat ng residente sa isang ligtas na lugar, at kung magiging maagap ka gaya ng ginawa nila ay 100% ang chance na makaligtas ka. Pero ang nakakalungkot sa kasamaang palad, madalas ay hindi unpredictable ang kalikasan, at kung sakaling inabutan ka nga ng baha sa iyong bahay, ito ang mga gawin mo. Una, kailangan mong umakyat sa mas mataas na lugar. Kung nakatira ka sa 2 o 3 palapag na pribadong bahay at mayroon kang kahit kaunting oras, kung maaari, dalhin ang lahat ng mahahalagang bagay sa itaas. Patayin ang kuryente sa bahay dahil ang mga electrical appliances ay maaring maging sanhi ng short circuit kapag dumikit sa tubig. Pinakamainam din na sa itaas na palapag o sa bubong ka manatili habang may baha. Si Ong at ang kanyang pamilya nga ay nakaranas ng malubhang pagbaha sa Myanmar. Sa loob lang sila ng kanilang bahay habang humahagupit ang baha. Pero ang masaklap yumanig ang tinitirahan nila dahil sa malakas na hangin, kaya't nagpunta sila sa kamag-anak nilang merong mas matibay na bahay gamit ang motorboat. Dapat talaga lagi kang may plan A at B kapag ganitong senaryo. At kung wala kang plano,
pumunta ka na lang sa pinakamalapit na matataas na gusali at mga shopping center. Dahil dito nagkaroon ng magandang ideya si Ong. Nakahanap siya ng mga walang lamang plastic bottles at binigay sa kanyang mga mahal sa buhay para makalutang sila kung sakaling mapunta ito sa tubig. At dito nga nang tangay na ng agos ang babae, ang plastic bottle ang tumulong sa kanya para hindi malunod. Pero sa isang punto, nawala ito sa kanya at nagsimula siyang malunod. Pagkatapos, kumapit siya sa pinakamalapit na coconut tree, kaya nakaligtas siya. At kung iniisip mo naman na magandang ideya ang sumakay sa iyong sasakyan para makatakas sa baha, ay nagkakamali ka. Tingnan mo ang nangyari sa mga malalaking SUV sa panahon ng differential flood sa Zion National Park sa Utah. Kinuna ng video na ito ng isang saksi na halos hindi umabot sa mas mataas na lugar para iligtas ang kanyang pamilya mula sa baha. Nakunan ng kanyang kamera ang sasakyan ng isang estranghero na tinangay ng agos habang may mga tao sa loob. Sa una iisipin mo kapag nakasasakyan ka ay nakatakas ka na. Mahalagang tandaan na napakadelikado ng gagawin mo. Ito ang mga tips na dapat mong tandaan. Pagkatapos mong makatakas sa baha, kailangan mong maghintay ng abiso mula sa gobyerno at saka ka lang bumalik sa bahay. Sa ganitong kaso, dapat mong sundin ang ilang mga panuntunan. Umiwas sa mga binahang kalsada, umiwas sa mga sirang linya ng kuryente, at mag-ingat sa iyong biyahe. Ang mga debris, kasama ang mga basag na bote at mga pako, ay maaring magkalat sa lupa pagkatapos ng baha. At pag nakauwi ka na, pagdating mo sa bahay, itapon mo ang anumang pagkain na nakontak sa baha. Linisin at disinfected ang lahat ng nabaha dahil maraming bakterya ang dala ng baha. Pero ang problema ay hindi sapat ang mga tips na ito kung isang malaking baha ang mangyayari, katulad ng mga nangyari noon. Isa sa dalawang pinakamalalang baha sa kasaysayan ng tao ay nagsimula sa Mexico, kung saan halos 1,928 hanggang 1,930 ang namatay. At nagdusa rin ang China sa matinding tagtuyot na sinundan ng malamig na taglamig na may mabigat na snowfall. Noong Marso kasi, nagsimulang matunaw ang snow at lumala pa ito dahil sa pag-ulan sa panahon ng summer monsoon. Tumaas din sa kritikalang level ng tubig sa mga ilog sa paligid. Halimbawa, sa Yangtze River, tumaas ang tubig ng 70 centimeters sa loob lamang ng isang buwan at kahit 30 centimeters lang ay sapat na ito para umapaw ang ilog. Ang malawakang pagputol ng mga puno sa China ay nagdagdag din ng problema dahil wala ng mga natural na harang. Mabilis na umabot ang tubig sa lungsod ng Nanjing na noon ay kabisera ng China. Naging sobrang lakas ng baha na hindi na kayang pigilan ng mga flood protection systems, lalo na't hindi gaanong matibay ang mga ito sa China noon. Kahit ang mga dam na nasa mabuting kondisyon ay hindi na nakayanan ang baha, kaya't ang mga napabayaang hydraulic structures na nagpoprotekta sa mga bahay sa baybayin ay walang laban. Bilang resulta, hindi lang mga bahay ang nawasak ng alon, kundi pati na rin ang mga ani at malalaking reserba ng butil. Nagdulot ito ng taggutom at napilitan ang mga tao na kumain ng bark ng puno at mga damo. At ang masaklap ay may mga nagtangka pa ng cannibalism. May mga naitalang kaso ng mga pamilyang nagbenta ng kanilang mga anak para mabuhay. Pero hindi ito ang huling sanhi ng mga pagkamatay na sumunod. Pagkatapos ng baha, nasira ang mga sewage systems at nahalo ang dumi sa tubig na may dala ng iba't ibang mikrobyo. Nagsimulang magdusa ang mga tao mula sa mga nakamamatay na sakit tulad ng dysentery, typhoid fever at cholera. Dahil sa mga pamilyang nawalan ng tahanan at napilitang maging mga refugee, kumalat pa ang mga sakit sa iba't ibang parte ng bansa. Sa paglipas ng panahon, nadagdag pa sa listahan ng mga impeksyon ng measles at smallpox at ito pa ang mas matindi. Nagdulot din ang baha ng maraming lamok na nagresulta sa pagkalat ng malaria. Ang mga sakit na may kaugnayan sa baha ay responsable sa pagkamatay ng halos 70% sa mga pamilyang nasa pamayanan at 87% naman ang namatay sa mga refugee camps. Ang baha noong 1931 sa China ay itinuturing na isa sa pinakamatinding sakuna sa mundo na may kabuuang 4 na milyong tao ang namatay. Nakakatakot isipin na maaaring mangyari ito muli sa ating panahon. Bagamat may mga suhestyon ang mga siyentipiko na maaaring mas malala pa ang senaryong naghihintay sa atin sa hinaharap. Naalala mo ba na sinabi kong isa sa 2 pinakamasamang baha sa kasaysayan ng baha sa China
Ang una ay ang tinatawag na Great Flood na nabanggit sa Biblia. At wag naman sana na baka masaksihan pa natin ang pangalawa. Dapat nang maging handa ang sangkatauhan para sa isang bagong pagsubok kung saan nakataya ang ating buhay. Maraming sinyalis na nagpapahiwatig na malapit nang mangyari ang malawakang pagbaha. Karamihan ng lupa sa planeta, ayon sa mga siyentipiko, ay nagtala ng pagtaas ng bilang ng mga baha sa buong mundo ng 15% sa nakaraang 10 taon. Isang bagong pag-aaral ng US Oceanic and Atmospheric Administration ay nagpakita na ang global sea level ay tumataas ng 25% na mas mabilis kaysa sa inakala dati. Para sa milyon-milyong tao, ang 1 metrong pagtaas ng level ng tubig ay magiging disaster na po yan. Ngunit maaari pa itong umabot ng hanggang 5 metro. Isa pang dahilan na maaring magdulot ng pangalawang pandaigdigang baha ay ang global warming. Sa kasalukuyan, ang temperatura ng daigdig ay mas mataas ng 1 at kalahating degree Celsius kaysa sa normal. At kung walang gagawing hakbang, patuloy itong tataas. Ayon sa mga siyentipiko mula sa UNESCO, dahil sa global warming, magsisimulang matunaw ang mga glacier pagsapit ng 2050. Maaaring tuluyang malubog ang maraming malalaking lungsod sa tubig. Ayon sa Biblia, ilang siglo na ang nakakaraan nang makita ng Diyos na tumigil na ang mga tao sa paniniwala sa Kanya at nagsimulang lumabag sa mga batas. Nagpasya siyang parusahan sila sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang napakalaking baha sa Earth. Sa panahon ng disaster, halos lahat ng sangkatauhan ay namatay. Siyempre, karamihan ng mga siyentista ay tinuturing ang kwentong pangrelihiyon bilang mga alamat at katang-isip lamang. Pero ang nakapagtataka, bakit maraming myth ang nagsisilabasan sa iba't ibang bansa tungkol sa isang malakihang baha? Kung ganun lumalabas na talagang may nangyaring ganitong baha, ilang libong taon na ang nakakaraan. Sa kabila nito, nakatuklas ng mga hints sina William Ryan at Walter Pittman, mga geologist mula sa Columbia University. Pinag-aralan nila ang tinatawag na Climate Chronicle ng Earth, partikular ang mga deposito ng yelo sa Greenland, at napag-alaman nilang mga 10,000 year ago, ang level ng mga karagatan sa mundo ay tumaas ng malaki. At mga 7,500 years ago, ang pagtunaw ng mga glacier ay tumaas sa level na malapit na sa Mediterranean Sea. Tila sa lugar ng Kipot, dito nabuo ang isang higanteng talon na may kapasidad ng 200 Niagara Falls at ito'y umaagos sa loob ng 300 days. Kaya naman dahil dito, tinatayang tumaas ang level ng dagat ng half meters bawat araw. Lubhang naapektuhan ang populasyon ng mga baybayin na rehiyon. Kinumpirma ito sa Turkey sa lalim ng mga 160 meters sa ilalim ng lupa. Natagpuan dito ng mga mananaliksik ang mga bakas ng sinaunang baybayin, pati na ang bangkay ng mga kahoy na gusali na nakahilera pa dito. Ibig sabihin, winasak ng baha ang buong mga pamayanan. Ang sakuna sa baybayin ng Black Sea ang maaaring naging batayan ng kwento sa Biblia tungkol sa baha. At maaring nangyari ito sa loob ng mga bansa. Ayon sa paunang kalkulasyon, babahay ng tubig ang buong East Coast ng United States, kabilang na ang New York. Ang Northern Canada sa mga baybayin ng mga Latin American countries, ang disyerto sa gitna ng Australia, ay magiging isang malawak na saltwater lake. Ang pinakamataong bahagi naman ng kontinente ay lulubog din sa ilalim ng tubig. Maraming lungsod sa Europe ang magdurusa. Ganap na mawawala ang London at Venice. Ang Amazon ay aapaw at sisirain nito ang Buenos Aires, pati na ang baybayin ng Uruguay at malaking bahagi ng Paraguay. Ang Caspian at Black Seas naman ay dodoble ang dami. Mas kaunti ang pagdurusa ng China at India, ngunit magpapaalam pa rin sila sa maliit na bahagi ng kanilang mga teritoryo. Ang Cardamom Mountains naman ay magiging mga isla na, at halos ang buong teritoryo ng Russia ay tila mapapawi talaga sa Earth. Ganito ang magiging hitsura ng world map matapos matunaw ang mga glacier. Ngunit kahit na makaligtas ang iyong lungsod sa malungkot na kapalaran na ito, huwag ka pa ding papakampante dahil malamang ang bansa mo ang tatakbuhan ng malawakang milyong-milyon mga refugee at ang resulta nito bagong nakamamatay na epidemya. At halos lahat ng nangyari noong panahon ng baha sa China ay posibleng mangyari sa bansa mo kung isa ang bansa mo sa hindi lulubog kapag naganap na ang pagkatunaw ng mga yelo. At ayon sa mga dalubhasa ay magaganap na ito sa 2050 at FYI magagamit mo ang oras na ito para sa pagpaplano.
Halimbawa, simulan mo nang gumawa ng matitibay na bahay para sa once na bumaha ng todo ay safe kayong lahat ng pamilya mo. Ngayon ikaw tatanungin kita, ano ang gagawin mo kapag bumaha sa buong mundo? Ikomento mo sa baba ng video na ito ang sagot mo para malaman din namin.